Panginoong Jesus, aming hiling, kasunod tayo liwananin, kami ngayon pag-alabing. Sumaybutong balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, samantalang pinag-uusapan ng malagad kung paano nakilala si Jesus sa paghahati-hati ng tinapay, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat akala nila multo ang nasa harapan nila. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, ano't kayo'y nabundulimihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Ipuin ninyo ako at pagpasdan. Ang multo'y walang laman at dugo, ngunit ako ay mayroon, tulad ng nakikita ninyo. At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at paa. Nang di pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, may makakain ba riyan? Siya'y binigyan nila ng kaputol ng islang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos sinabi sa mga alagad, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama-sama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa mata ng hirap at mamatay ng Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa. Magmula sa Jerusalem, kayo ang mga saksi sa mga bagay nito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus. Mula po ito sa ating parokya, ang St. Francis sa Assisi. Narito po kami, kasama po ang mga ilang mga church workers natin upang ipakatid sa inyo ang aming pakikiramay at kasama niyo po ngayon ang buong simbahan sa inyong pagdadalang hati. Kasama niyo po kami sa uyak na inyong pinagdala, kasama niyo din po kami sa kanyang pagpapadalangin para kay Chita at yun din po mananalangin para sa katatagan ng kalooban sa sandali ito. Tayo po ay nasa ikatulong Diyos sa masulang pagkabuhay at ang pagkabuhay ni Jesucristo ay isang saligan ng ating pananampalataya. Sabi nga po, walang kwenta yung pagkabuhay ni Jesus, walang kwenta ang ating pananampalataya kung hindi tayo maniniwala na si Jesus ay muling nabuhay. Kaya nga, medyo mahaba po ang panahon ng gusto ng pagkabuhay para maipaalala sa atin ang pagkabuhay na muli ni Jesucristo. At ano ang dulot ng biyaya ng muling pagkabuhay ni Jesucristo na tayo din ay makabahagi sa muling pagkabuhay ni Jesucristo. Na kung paano tayo lahat ay nakikibahagi sa kamatayan ni Kristo sa bigyan sa ating kamatayan, tayo po ay makabahagi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Kaya maganda pong paghugutan ng lakas sa sandali ito ng pagdadalamhati ang katotohanan sa ating pananampalataya na si Chita na bagamat sa tingin natin ngayon ay nasa kaabang-abang kalagayan dahil sa kanyang pagpanaw, subalit dahil sa pangako ni Jesus na muling pagkabuhay, siya ngayon ay makakabahagi sa muling pagkabuhay ni Jesucristo. Dito po natin makikita ang katotohanan sa buhay natin mga Kristiyano na ang buhay ay hindi tinatapos ng kamatayan.
isang bagong buhay. Kaya nga po sa pagkamatay niya si Kristo, ipinakita niya, hindi kamatayan ang kanyang salita. Ang kanyang pagkabuhay, ang tagumpay ni Jesus. At ang tagumpay ni Jesus ay ang tagumpay natin lahat. Magandang pag-uunang na lakas itong mga katotohanan na ito na si Chita ay mapupunta na sa magandang kalagayan. Pero paano naman ang mga naiwan ni Chita? Kaya mga nagdadalamhati sa sandali ito, maganda din po ang paalala sa ating Panginoon. Yung mga alagad ni Jesus, nasa gitna ng agam-agam, nasa gitna ng mga pagdadalamhati, dahil sila din ay nagtutupay, dahil ang kanilang Panginoong si Jesus Kristo ay namatay. Subalit, si Jesus nagpakita sa kanila, sinamahan sila sa kanilang kalugbayan at unti-unti tinulungan sila ni Jesus upang mabuksan ang kanilang mga mata para makilala niya siya. Makikilala nila si Jesus na kasama nila. Maaaring sa sandali ito, hindi mo ninyo naiintindihan ang mga sinasabi ko. Maaaring sa sandali ito, marami kayong bakit na tinatanong sa inyong mga sarili. Hayaan niyo lang po ang mga bakit na yan. Itanong niyo kay Jesus. Maaaring kayo ay balot ng sakit na inyong nararamdaman ngayon. Hayaan niyo lang ang sakit na yan. Bahagi yan ng ating pagluluksa. Bahagi yan ng ating pagdadalamhati. Pero tandaan niyo at huwag ninyo kakalimutan, si Jesus makikilakbay sa inyo sa sandaling ito. Unti-unti, bubuksan niya ang inyong mga mata upang inyong makilala ang higaya na dulot ni Jesus na muli na buhay. Huwag lang po kayo bibitaw. Kagaya ng mga alagad, kahit na nagmumulumihanan, nandun pa din yung maliit na pag-asa na natitira sa kanila. At yun ang kanilang pinapitan, kaya sila ay nakatawid patungo sa isang mas malalim na pananampalataya. Mga kapatid, patuloy tayong mananalangin sa ikapapayapa ng kaluluwa ni Chita. Panalangin din po natin ang kanyang pamilya na ngayon ay balot ng pagdadalamhati at pagluluksa sa kanilang nadaramanan ito sa pagpanaw ni Chita. Asahan niyo po, palagi po din namin ngayon sasama sa aming mga panalangin. Ang panalangin namin sa inyo na makatag po kayo ng palakasan sa sandali nito na kailangan. Tinawagan niya ang tinapay, pinasalamat ko niya. Pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at karin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
sa iyong pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito sa pag-alala sa akin. Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang tagpagligtas namin sa Kristo. Tuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Alang-alang si Awa at pag-ibig, patawarin mo sana kanyang mapagkukulang at mga nagawang pagkakasala dala ng kanyang kahinaan. Manatili nawa siya maligaya sa iyong piling, kasama niya ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Paalam siya kapatid na pumanaw, mapasapiling ka nawa ng buong may kapal. At ang pagpapala ng Diyos ay kaulin mo sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ipagkakatiwala natin si Chita sa mahal na Birhen Maria. Salve Regina,